Matapos na ang pagiging asawa mo, Flor, pirmahan mo ang diborsyong ito at lisanin mo ang buhay namin. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka pa ng mga gwardiya palabas dito dahil wala ka ng halaga sa amin. Ang mga salitang yon ni Marco ay bumasag sa katahimikan ng ward sa pampublikong ospital. Mas masakit pa kaysa sa hapdi ng sariwang hiwa sa tiyan ni Flor. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa bagsak ng ulan na humahagupit sa bintana. Ngunit sa loob ng silid na amoy gamot at disinfektante, mas malamig ang pakikitungo ng asawang dati ay nangako ng habambuhay na pagmamahal. Dahan-dahang ibinaba ni Flor ang kanyang nanginginig na kamay. Hawak niya ang isang puting polo, isang regalong balak sana niyang ibigay kay Marco para sa kanilang ikalawang anibersaryo ng kasal. Sa kabila ng panghihina, matapos ang mahirap na operasyon, pinilit niyang tapusin ang pagbuburda ng pangalan ni Marco sa tapat ng puso ng polo. Bawat tahi ay alay ng pasasalamat. Bawat hibla ng sinulid ay simbolo ng kanyang katapatan bilang asawa. Ngunit ngayon, ang polong iyon ay nabahiran ng pulang mantsa. Dugo mula sa kanyang sugat na bumukas dahil sa biglaang pagkilos sa gulat. Marco, anong ibig sabihin nito? Kapapanganak ko lang. Ang anak natin. Halos pabulong ang boses ni Flor. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at tila may nakabara na tinik na hindi niya malunok. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Imelda, ang biyena ni Flor na laging nakataas ang kilay at tila diring-diri sa sahig na nilalakaran. Hawak ng matanda ang sanggol na balot sa mamahaling kumot, malayo sa payak na lampin na inihanda ni Flor. Huwag mong gamitin ang bata para kaawaan ka, Flor, deklara ni Doña Imelda habang tinititigan ang dulo ng kanyang sapatos. Hindi nararapat na ang isang Davenport ay lumaki sa piling ng isang tulad mong dukha at walang silbi. Ang batang ito ay may magandang kinabukasan at hindi ka kabilang doon. Ayaw naming madungisan ang aming pangalan ng iyong pagiging pabigat. Tumingin si Flor kay Marco. Naghahanap ng kahit katiting na awa sa mga matang dati, ay tinititigan siya ng may pagsuyo. Ngunit malamig na pader lamang ang kanyang nakita. Tumalikod si Marco. Tila hindi naririnig ang impit na iyak ng kanyang asawa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Flor ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho. Iniwan siyang humihingal sa gitna ng kawalan. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa tela ng polo. Nararamdaman ang bawat tusok ng karayom sa kanyang palad. Ngunit ang pisikal na sakit na yon ay wala pa sa kalingkingan ng pagkawasak ng kanyang puso. Namamanhid ang kanyang mga binti at ang pandinig niya ay tila napuno ng ugong ng ulan na malunod ang lahat ng katotohanan. Paano naging lason ang pag-ibig na itinuring niyang lunas? Paano naging sumpa ang biyayang inakala niyang magbibigay sa kanya ng kaligtasan? Lumapit ang dalawang gwardiya na dala ni Doña Imelda. Walang pasubali nilang hinawakan ang mga braso ni Flor. Binuhat siya mula sa kama nang walang pakundangan sa kanyang kalagayan. Ang bawat hakbang palabas ng silid ay tila paghila sa kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan. Habang kinakaladkad siya sa malamig na pasilyo ng ospital, nakita ni Flor ang anino ni Doña Imelda na binuhat ang kanyang anak palayo, patungo sa isang buhay na wala siyang puwang. Naiwan si Flor sa sahig ng koridor, mag-isa, duguan at basag ang pagkatao. Ang tanging naiwan sa kanyang kamay ay ang polong burado na ng luha at dugo. Sa gitna ng dilim at hapdi, isang tanong ang paulit-ulit na umaling-aungaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na nanunuot sa kanyang buto. Hanggang kailan kailangang magbayad ang isang pusong ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng labis sa maling tao? Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa balat ni Flor ay tila libo-libong karayom na gustong tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Sa bawat hakbang niya palayo sa ospital, ramdam niya ang hapdi ng pagkakahila sa kanyang mga tahi, isang paalala ng buhay na kinuha sa kanya bago pa man niya ito tuluyang nayakap.
Ang puting polo na duguan ay yakap-yakap niya sa kanyang dibdib, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng kaunting init sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa Maynila. Wala siyang matuluyan. Ang mga kaibigang akala niya ay masasandigan ay biglang naglaho ng mabalitaan ang puot ng mga Davenport. Sa mundong ito, ang pagkakaibigan ay madalas na sinusukat sa bigat ng bulsa at si Flor ay wala kahit isang kusing. Habang naglalakad siya sa madilim na eskinita, ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Ang liwanag ng mga poste ng ilaw ay tila mga aninong sumasayaw sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa tabi ng mga sako ng basura. Ngunit bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay, isang magaspang ngunit mainit na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Neng gising, hindi ka pwedeng manatili rito, lalamunin ka ng lamig. Ang tinig ay garalgal, tila isang lumang radyong puno ng static, ngunit may hatid na kakaibang kapanatagan. Ito si Lolo Ben, ang matandang tagalinis na nakakita sa kanyang paghihirap. Sa tulong ng matanda, dinala si Flor sa isang maliit at maalikabok na bodega sa likod ng isang lumang gusali. Amoy luma ang paligid, puno ng mga sirang gamit at mga papel na kulay dilaw na sa katandaan. Ngunit para kay Flor, ang bawat sulok nito ay tila isang palasyo kumpara sa malupit na lansangan. Ipinaghain siya ni Lolo Ben ng isang piraso ng tuyong tinapay at isang baso ng maligamgam na tubig. Sa gitna ng kanyang gutom, napansin ni Flor ang isang payat na pusa na nakasilong din sa bodega, basang-basa at nanginginig sa isang sulok. Dahan-dahang pinaghati ni Flor ang kanyang tinapay at inilapag ang maliit na bahagi sa harap ng hayop. Pinanood niya ang pusa habang kumakain at sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang ilabas siya sa ospital, isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Pareho silang itinakwil, parehong sugatan, ngunit pareho ring lumalaban para sa susunod na hininga. Salamat po, Lolo Ben. Bakit niyo po ako tinutulungan? Wala po akong maibabayad sa inyo. Mahinang tanong ni Flor habang nakasandal sa mga lumang kahon. Tumingin ang matanda sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng mga kwentong hindi pa naisasalaysay. Ang pagtulong ay hindi isang negosyo, Flor. Minsan, ang kailangan lang ng isang tao ay makitang may isa pang kaluluwang naniniwala na karapat-dapat siyang mabuhay. Kinabukasan, habang nililinis ni Flor ang isang sulok ng bodega upang maging kapaki-pakinabang, ang kanyang mga mata ay nakuha ng isang piraso ng lumang pahayagan na ginamit na pansapin sa sahig. Sa gitna ng mga balita tungkol sa politika at ekonomiya, isang pamilyar na muka ang tumambad sa kanya. Ito ay isang litrato ng isang marangyang pagtitipon. Nakatayo roon si Marco, ang kanyang asawa, na may malawak na ngiti sa labi habang nakahawak sa baywang ng isang babaeng nakasuot ng nagniningning na gown. Ang ulo ng balita ay tila isang kidlat na muling tumama sa puso ni Flor. Ang tagapagmana ng Davenport, nakatakdang ikasal sa isang business mogul pagkatapos ng mabilisang diborsyo. Nabitawan ni Flor ang hawak na walis. Ang kanyang hininga ay muling naghabol at ang hapdi sa kanyang tiyan ay tila naging isang nagniningas na apoy. Habang binabasa ang balita, naramdaman niya ang isang bagay na mas matindi kaysa sa lungkot. Isang malamig at matalas na determinasyon na nagsisimulang mabuo sa kanyang kalooban. Hindi pa tapos ang laban. Ang alikabok sa lansangan na kanilang itinapon ay magbabalik bilang isang bagyong kikitil sa kanilang katahimikan. Ang bawat letra sa lumang pahayagang hawak ni Flor ay tila naging mga uod na gumagapang sa kanyang paningin, hanggang sa ang kanyang gunita ay dinala siya pabalik sa loob ng mansyon ng mga Davenport, ang gintong hawla na naging libingan ng kanyang dangal. Dapat kang magpasalamat, Flor. Kung hindi dahil sa pagkakaroon ng malasakit ni Marco sa isang tulad mo,
Baka hanggang ngayon ay nagtitinda ka pa rin ng sampagita sa ilalim ng tulay. Ang boses ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Flor. Kasing talim ng isang latigo na paulit-ulit na humahampas sa kanyang pagkatao. Naalala niya ang mga araw nang siya ay 7 buwang buntis na, ngunit kailangan pa rin niyang lumuhod sa malamig na sahig ng sala upang kuskusin ang bawat sulok ng marmo. Ang bawat kislap ng sahig ay kapalit ng matinding kirot sa kanyang balakang at ang hirap ng kanyang paghinga, habang ang kanyang biyenan ay nakaupo lamang sa malambot na sofa, nagkakape at pinapanood ang bawat galaw niya na parang isang aliping binili sa palengke. Utang na loob mo sa amin ang bawat butil ng kanin na kinakain mo. Madalas na paalala ni Doña Imelda sa kanya. Kaya huwag kang magrereklamo kung pagod ka na. Be grateful, Flor. Isang karangalan ang magsilbi sa aming pamilya. Sa loob ng 2 taon, naniwala si Flor. Niyakap niya ang bawat pang-aapi bilang bahagi ng kanyang pasasalamat. Ngunit ang pinakamasakit na alaala ay nangyari noong gabi bago siya dinala sa ospital. Sa gitna ng kanyang paghihirap, dahil sa pananakit ng tiyan, pinasok ni Doña Imelda ang kanyang silid. Akin na yang mga alahas na iniwan ng nanay mo, utos ng matanda, habang pilit na kinukuha ang maliit na kahon mula sa ilalim ng unan ni Flor. Ito ang magsisilbing bayad sa lahat ng gastos namin sa pagbubuntis mo. At saka, hindi bagay ang mga mamahaling hiyas na ito sa isang dukhang tulad mo. Safekeep ko muna ito para sa magiging apo ko. Naalala ni Flor kung paano siya nagmakaawa, kung paano siya humawak sa laylayan ng duster ni Doña Imelda habang umaagos ang kanyang luha. Ma, pakiusap po. Yan na lang ang tanging alaala ko sa nanay ko. Huwag niyo po yung kunin. Ngunit isang malakas na pagtabig lamang ang isinagot ng matanda sa kanya. Ang kalansing ng mga gintong kwintas at singsing sa loob ng kahon, habang papalayo si Doña Imelda, ay tila tunog ng isang pintong tuluyan nang nagsara sa kanyang buhay. Noong gabing iyon, hindi lamang ang mga alahas ang kinuha sa kanya, kundi pati na rin ang huling piraso ng kanyang tiwala sa kabutihan ng pamilyang Davenport. Nabalik lamang ang diwa ni Flor sa kasalukuyan nang maramdaman niya ang malalamig na patak ng tubig mula sa bubong ng bodega na tumama sa kanyang noo. Mahigpit niyang nayakap ang sarili at sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang kanyang puso ay tila naging isang matigas na bato. Utang na loob. Bulong ni Flor sa sarili, ang kanyang tinig ay wala ng bahid ng takot, kundi puno ng isang nakapapansing puot. Mula ngayon, wala na akong utang sa inyo. Kayo ang may utang sa akin. Ang bawat luha, bawat patak ng dugo, at ang bawat pangungulila ko sa aking anak. Sisiguraduhin kong babayaran niyo ang lahat ng iyon hanggang sa huling sentimo ng inyong dangal. Napatingin siya kay Lolo Ben na himbing na natutulog sa kabilang sulok. Ang matanda ang nagpakita sa kanya na ang tunay na utang na loob ay hindi binabayaran ng pagkaalipin, kundi ng pagkakaroon ng tapang na tumayo at lumaban. Ang tanikalang nakasakal sa kanyang leeg sa loob ng 2 taon ay unti-unti nang nalalaglag, pinalitan ng isang malamig at matalas na determination. Sa loob ng bodega, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga siwang ng bubong, nagsimulang magbago ang ihip ng tadhana para kay Flor. Ang alikabok na dati ay itinuturing niyang dumi ay naging saksi sa pagsilang ng isang bagong Florence, isang babaeng hindi lamang puno ng galit, kundi may sandata na ng talino. Hindi sapat ang galit, Flor. Ang galit ay parang apoy na kung hindi mo gagamitin ng tama, ikaw mismo ang tutupukin nito. Ang tinig ni Lolo Ben ay mahinahon habang nakaupo sila sa gitna ng mga naglalakihang sako ng lumang dyaryo. Tumingin si Flor sa matanda. Napansin ang kanyang mga kamay na kahit kulubot na ay may tila pamilyar na kasanayan sa paghawak ng mga papel. Doon nalaman ni Flor ang lihim ni Lolo Ben. Hindi siya laging isang hamak na tagalinis. Maraming taon na ang nakalilipas
Siya ay naging punong accountant ng isang kumpanyang naging katunggali ng mga Davenport. Ngunit dahil sa isang maruming pakana ni Doña Imelda at ng yumaong asawa nito, pinagbintangan siya ng malaking pagnanakaw. Nawala ang kanyang dangal, ang kanyang lisensya, at ang kanyang pamilya. Tinuruan nila akong maging anino, Flor. Kaya ngayon, tuturuan kita kung paano lalaban mula sa dilim. Wika ni Lolo Ben habang iniaabot sa kanya ang isang piraso ng uling. Doon, sa simentong sahig na puno ng dumi at mantsa, nagsimulang magturo ang matanda. Ang bawat guhit ng uling ay naging mga numero, mga formula, at mga estratehiya sa pananalapi. Ang sahig ng bodega ay naging isang blackboard kung saan natutunan ni Flor ang sining ng pagmamanipula ng stock market, ang pagbasa sa mga butas ng isang financial statement, at kung paano pabagsakin ang isang higante gamit ang isang maliit na maling hakbang nito. Ang golden moment ng kanilang pagsasama ay nangyari isang gabi, habang ang ulan ay banayad na tumutulo sa isang lumang timba. Si Flor, na nakaluhod sa sahig, ay masusing kinukwenta ang posibleng pagkalugi ng Davenport Group based sa mga balita sa pahayagan. Ang kanyang mga daliri ay itim na dahil sa uling, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bawat tamang sagot na kanyang nakukuha. Ang uling na dati ay ginagamit lamang sa pagluluto ay naging panulat ng kanyang bagong kapalaran. Ang bawat kalkulasyon ay hindi lamang numero para sa kanya. Bawat isa ay isang hakbang papalapit sa muling pagyakap sa kanyang anak. Ang pera ay may sariling wika, Flor. Kapag natutunan mo itong pakinggan, malalaman mo kung kailan sila takot at kung kailan sila bulag sa kasakiman. Turo ni Lolo Ben habang pinapanood ang pag-usad ng kanyang estudyante. Isang gabi, habang nagpapahinga sila, inilabas ni Flor mula sa kanyang maliit na bag ang isang lumang susi at isang maliit na card na gawa sa metal. Ang mga huling iniwan ng kanyang ama bago ito pumanaw. Noon ay hindi niya ito pinapansin dahil akala niya ay wala itong halaga. Ngunit ngayon, sa tulong ng mga aral ni Lolo Ben, naintindihan niya ang nakasulat na code sa likod nito. Lolo Ben, ito ba ang iniisip ko? Tanong ni Flor. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asa. Sinuri ng matanda ang card at nanlaki ang kanyang mga mata. Isang account sa labas ng bansa. Isang trust fund na hindi basta-basta magagalaw ng kahit sino maliban sa tagapagmana. Flor, ang iyong ama ay hindi lang isang simpleng magsasaka. Mukhang matagal na niyang inihanda ito para sa iyo. Huminga ng malalim si Flor. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang mabigat na desisyon. Sa loob ng maraming taon, nanatili siyang dukha dahil sa sumpa ng kababaang loob, ngunit ngayon, gagamitin niya ang lahat ng mayroon siya upang wasakin ang mga taong umapak sa kanyang dangal. Bukas, ang Florence na kilala nila ay tuluyan ng mamamatay at sa kanyang pagbangon, ang pangalang Davenport ay magiging isang masakit na paalala na lamang ng isang nakaraang kailangan ng ibaon sa limot. Huwag mong hayaang masanay ang batang yan sa amoy ng mga utusan. Baka lumaking walang klaseng katulad ng kanyang ina na isang hamak na tagapaglaba lamang. Ang boses ni Doña Imelda ay pumailan lang mula sa balkonahe ng marangyang mansyon, dala ng hanging amoy ulan patungo sa kalsada kung saan nakatayo ang isang anino. Sa labas ng naglalakihang rehas na bakal, nakakubli sa likod ng isang punong nara. Naroon si Flor. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na laruang gawa sa kahoy. Isang simpleng tinititigan na nabili niya mula sa kanyang kakarampot na kinita sa pagtulong kay Lolo Ben. Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa matinding pangungulila na tila unti-unting kumakatay sa kanyang puso.
Nararamdaman niya ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang gatas na para sana sa kanyang anak ay tila naging laso na nanunuot sa kanyang mga kalamnan dahil sa kawalan ng sanggol na dapat ay dumedede sa kanya. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay tila kumukulong tubig na nag-iiwan ng paso sa kanyang balat. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakita niya ang isang yaya na karga ang kanyang anak. Ang sanggol ay umiiyak, isang mahapdi at nakapanlulumong tunog na nagpabagsak sa tuhod ni Flor sa maputik na lupa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang wasakin ang rehas at bawiin ang buhay na kinuha sa kanya. Ngunit tanging impit na hikbi lamang ang lumabas sa kanyang lalamunan. Ang bawat iyak ng bata ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang pagkatao. Tahan na, munting tagapagmana, wika ng yaya sa bata. Ngunit sapat na ang layo ni Doña Imelda upang hindi marinig ang pagkairita sa boses nito. Ang kanyang anak, ang kanyang munting anghel, ay itinuturing lamang na isang kagamitan, isang simbolo ng katayuan, at hindi isang buhay na nangangailangan ng init ng tunay na ina. Biglang bumukas ang malaking gate ng mansyon. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang lumabas. Napasandal si Flor sa puno, pilit na itinatago ang sarili sa dilim. Sa loob ng sasakyan, nakita niya si Marco. Nakasuot ito ng mamahaling Amerikana. Ang mukha ay tila walang bahid ng pagsisisi habang abala sa pag-aayos ng kanyang relos. Habang dumadaan ang sasakyan sa harap ng puno, lumingon si Marco sa side mirror. Sa isang saglit, sa gitna ng kadiliman at ng ulan, tila nagtagpo ang kanilang mga paningin sa pamamagitan ng malamig na salamin. Ang puso ni Flor ay tumigil sa pagtibok. Nakita ba siya nito? O ang nakikita lamang ni Marco ay ang anino ng isang nakaraang matagal na niyang ibinaon sa limot? Humaharurot na lumayo ang sasakyan. Iniwan si Flor na mag-isa sa gitna ng putikan. Yakap-yakap ang laruang kahoy na kailanman ay hindi mahahawakan ng kanyang anak. Ang katahimikan ng gabi ay muling binalot ng tunog ng malalakas na patak ng ulan. Ngunit sa loob ng isipan ni Flor, isang pangako ang muling nabuo. Isang pangakong mas matalas kaysa sa anumang rehas na bakal. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang amoy ng iyong sariling kasalanan, Marco, bago ka tuluyang malunod sa baha ng mga luhang idinulot mo sa akin? Hindi na luha ang dumadaloy sa aking mga mata, kundi ang malamig na tinta ng paghihiganti. Ang mga salitang iyon ay hindi binigkas ni Flor, kundi isinulat niya sa kanyang puso habang nakatayo sa harap ng isang salamin, sa loob ng isang simpleng silid na inarkila niya gamit ang unang bahagi ng kanyang mana. Wala na ang babaeng gusgusin na nakaluhod sa putikan. Ang refleksyong nasa harap niya ngayon ay isang babaeng may matalas na tingin. Ang buhok ay maayos na nakapusod at ang suot ay isang simpleng itim na bestida na tila nagbabadya ng pagluluksa para sa kanyang mga kaaway. Sa tulong ni Lolo Ben at ng mga lihim na koneksyon nito sa mundo ng pananalapi, nagsimulang kumilos ang makinarya ng Harrington Global. Ang pangalang Harrington ay hango sa gitnang pangalan ng kanyang ama, isang lihim na pagkakakilanlan na ngayon ay magiging mitya ng pagbagsak ng mga Davenport. Sigurado ka na ba rito, Flor? Kapag pumasok ka sa larong ito, wala nang balikan. Ang bawat hakbang mo ay dapat nakasing talim ng labaha, paalala ni Lolo Ben habang iniaabot sa kanya ang isang folder na naglalaman ng mga dokumento ng Davenport Logistics. Ito ang pinakamahinang bahagi ng kumpanya ni Marco. Dahil sa kapabayaan at labis na paggastos ni Doña Imelda para sa kanyang mga party, ang logistics division nila ay nalulubog na sa utang. Para sa publiko, ang mga Davenport ay nagniningning pa rin. Ngunit sa loob ng folder na yon, nakita ni Flor ang mga uod na kumakain sa kanilang pundasyon. Hindi ko lang sila gustong talunin, Lolo Ben. Gusto ko silang panoorin habang unti-unti silang nawawalan ng hininga sa ilalim ng sarili nilang kasakiman. Tugon ni Flor. Ang kanyang boses ay malamig at walang kahit anong emosyon.
Ang golden moment ng kanyang pagbabago ay nangyari nang pirmahan niya ang unang kontrata para sa lihim na pagbili ng mga utang ng Davenport Logistics. Habang idinidiin niya ang ballpen sa mamahaling papel, naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi ito ang init ng pag-ibig, kundi ang init ng kapangyarihang unti-unting bumabalik sa kanyang mga kamay. Ang bawat pirma ay tila isang bayad sa bawat sampal na tinanggap niya noon. Samantala, sa loob ng marangyang opisina ng mga Davenport, nakaupo si Doña Imelda habang tinitingnan ang kanyang mga kuko na bagong gawa. Pumasok ang kanyang sekretarya na may dalang isang puting sobre na may selyo ng isang hindi kilalang korporasyon. "Ano ito?" tanong ni Doña Imelda nang hindi tumitingin. "Isang paunawa po, madam. May isang kumpanyang nagngangalang Harrington Global ang nakabili na sa 30% ng ating mga utang sa bangko at humihingi sila ng agarang pulong sa mga board members," paliwanag ng sekretarya. Ang boses ay kakikitaan ng kaba. Napatigil si Doña Imelda. Ibinaba niya ang kanyang kamay at dahan-dahang kinuha ang sobre. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang biglang gumapang sa kanyang batok. Tila may isang aninong nakatayo sa kanyang likuran na hindi niya makita. Ang pangalang Harrington ay hindi pamilyar sa kanya, ngunit ang bigat ng hakbang nito ay tila isang babala. "Sino ang may-ari ng Harrington na ito?" tanong ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. "Wala pong nakakaalam, madam. Ang tanging nakalagay lamang sa dokumento ay isang kinatawan na nagngangalang Florence Yehid." Sa malayo, sa loob ng kanyang bagong opisina, tinitingnan ni Flor ang lungsod ng Maynila. Mula sa itaas, ang laro ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, hindi siya ang magiging biktima. Siya ang magiging hukom na wawakasan ang kanilang maliligayang araw. 50 milyong piso. Ang boses ni Flor, ngayon ay kilala na bilang si Florence, ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang ballroom ng isang tanyag na hotel sa Makati. Ang bawat salita ay parang malamig na kristal na tumatama sa dingding, selyado ng kapangyarihan at katiyakan. Sa gitna ng nagkikinangang mga chandelier at amoy ng mamahaling pabango, ang lahat ng mata ay lumingon sa babaeng nakaupo sa pinakamadilim na bahagi ng silid. Ang muka ay bahagyang natatakpan ng isang manipis at itim na belo. Sa harapan, napatigil si Marco Davenport. Ang kanyang kamay na may hawak na auction paddle ay nanigas sa hangin. Ang gintong agnos na kasalukuyang isinusubasta ay ang mismong alahas na ninakaw ni Doña Imelda mula kay Flor, ang tanging alaala ng kanyang yumaong ina na ibinenta ng kanyang biyenan upang pambayad sa isang luhong hindi naman kailangan. Naramdaman ni Florence ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa hapdi ng irony na nanunuot sa kanyang dibdib. Dati, wala siyang pambili kahit ng gatas para sa kanyang anak. Ngunit ngayon, bibili niya ang sarili niyang nakaraan gamit ang salaping kikitil sa kinabukasan ng mga Davenport. Going once, going twice, ang boses ng auctioneer ay tila isang hatol ng bitay para sa ego ni Marco. Hindi makapaniwala si Marco na may isang estrangherong may lakas ng loob na tapatan ang kanyang bid. Lumingon siya. Pilit na sinisilip ang mukha ng babaeng nasa likod ng belo. Ngunit tanging ang matutulis na mga mata at ang mapupulang labi nito ang kanyang nakikita. Mga matang tila may pamilyar na bagsik na hindi niya matandaan kung saan niya nakita. "Sold to the lady in black for 50 million pesos. Habang naglalakad si Florence palabas ng ballroom matapos ang subasta, naramdaman niya ang mga hakbang sa kanyang likuran. Alam niyang susunod ito. Alam niyang hindi matatanggap ni Marco ang pagkatalo sa harap ng kanyang mga kasamahan sa negosyo. "Excuse me, miss?" tawag ni Marco. Ang kanyang boses ay may halong paghanga at inis. "I just want to know, bakit ganoon na lamang ang interes mo sa Agnos na yon?
It's just an old piece of jewelry. Tumigil si Florence sa paglalakad, ngunit hindi siya lumingon. Ang hangin sa hallway ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang maramdaman ni Marco ang aura ng misteryong bumabalot sa babae. Minsan, ang isang bagay na itinuturing mong basura ay siyang pinakamahalagang kayamanan ng iba, Mr. Davenport. Sagot ni Florence sa wikang Ingles. Ang kanyang boses ay binago niya ng bahagya upang maging mas malalim at mapang-akit. Sa sandaling iyon, umihip ang malamig na hangin mula sa aircon ng gusali, dala ang amoy ng kanyang pabango patungo sa direksyon ni Marco. Isang pamilyar na amoy ng jasmine, ang amoy ng mga bulaklak na itinanim ni Flor sa hardin ng mansyon, ang amoy na laging nakadikit sa kanyang balat matapos ang isang araw na pagtatrabaho. Napatulala si Marco. Ang kanyang puso ay biglang kumurot sa isang hindi maipaliwanag na dahilan. Ang jasmine scent na yon ay tila isang multong bumubulong sa kanyang tainga, nagpapaalala sa kanya ng isang babaeng itinapon niya sa ulan na ang sugat ay ririripa. Flor? Pabulong na tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Dahan-dahang lumingon si Florence, itinaas ang kanyang belo ng bahagya upang ipakita ang kanyang mga mata na puno ng lamig. Ngunit bago pa man makapagsalita si Marco, isang matamis ngunit mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng babae. My name is Florence Harrington, Mr. Davenport. Baka nagkakamali ka ng taong hinahanap. O baka naman, ang konsensya mo lang ang bumabagabag sa'yo. Iniwan ni Florence si Marco na nakatayo sa gitna ng pasilyo, tulala at hindi makahinga. Ang amoy ng jasmine ay nanatili sa hangin, tila isang sumpa na hindi na siya tatantanan. Sino ang babaeng ito na may boses ng isang estranghero, ngunit may amoy ng isang nakaraang pilit niyang kinalimutan? Ang pagtitiwala ay parang isang marupok na salamin, Isabela. Kapag naibigay mo na ito sa maling tao, huli na para pulutin ang mga basag nito. Ipinatong ni Florence ang kanyang gintong fountain pen sa ibabaw ng lamesang gawa sa mamahaling kahoy, habang nakaupo sa loob ng isang eksklusibong restaurant sa Greenbelt. Sa harap niya ay si Isabela, ang babaeng pumalit sa kanyang pwesto sa tabi ni Marco. Isang babaeng punong-puno ng kayabangan, nakasuot ng mga alahas na kumikinang ngunit walang kislap ng kabutihan sa mga mata. I'm so glad we met, Florence. Wika ni Isabela habang humihigop ng kanyang wine. Ang boses ay puno ng pagkukunwari. Marco told me about you. You're the one who outbid him for that old necklace, right? I must say, you have a very bold taste for someone so new in the industry. Ngumiti ng bahagya si Florence, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang tapang ay kailangan upang makuha ang gusto natin, lalo na kung ang gusto natin ay ang hustisya. Sa loob ng 2 oras, ginamit ni Florence ang lahat ng kanyang natutunan kay Lolo Ben. Ipinakita niya kay Isabela ang Project Golden Horizon, isang huwad na proyektong real estate sa Palawan na mukhang napakaganda sa papel, ngunit sa katotohanan ay isang malalim na hukay para sa mga gahaman. Alam ni Florence na si Isabela ay naghahanap ng paraan upang patunayan sa mga Davenport na siya ang tamang asawa para kay Marco, ang babaeng magliligtas sa kanilang bumabagsak na kumpanya. Naganap ang isang golden moment nang ang isang batang waitress ay aksidenteng nakatapon ng kaunting tubig sa tabi ng bag ni Isabela. Agad na tumayo si Isabela, ang kanyang mukha ay namula sa galit at nagsimulang pagsalitaan ng masasakit na salita ang bata. You idiot! Do you have any idea how much this bag costs? Mas mahal pa ito sa buhay mo. Sigaw ni Isabela habang itinutulak ang balikat ng bata. Napanood ni Florence ang bawat galaw ni Isabela. Sa bawat panlalait nito sa waitress, nakikita niya ang kanyang sarili noong siya ay nakaluhod pa sa harap ni Doña Imelda. Ang kanyang mga kamao ay naggitngit sa ilalim ng lamesa.
Nararamdaman ang mabilis na daloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ngunit sa halip na sumigaw, lalong naging mahinahon ang kanyang boses. Hayaan mo na siya, Isabela. Hindi bale, kapag nagtagumpay ang ating investment, makakabili ka ng 1,000 bag na ganyan nang hindi mo man lang tinitingnan ang presyo. Panunokso ni Florence na sadyang hinihimas ang kasakiman ng kaaway. Tila nagningning ang mga mata ni Isabela sa narinig. Kinuha niya ang dokumento at ang power of attorney na inihanda ni Florence. You're right, Florence. This is for my future. I want total control over my personal funds. Ayaw kong malaman ni Marco o ng nanay niya ang tungkol dito hanggat hindi pa lumalago ang pera. I want to surprise them. Sa bawat pagkiskis ng bolpen ni Isabela sa papel, nararamdaman ni Florence ang paghigpit ng bitag. Hindi alam ni Isabela na ang nilalagdaan niya ay hindi isang kontrata ng pamumuhunan, kundi ang legal na dokumentong nagpapahintulot kay Florence na ilipat ang lahat ng kanyang ari-arian sa isang account na kontrolado ng Harrington Global. Congratulations, Isabela! Wika ni Florence habang kinukuha ang pirmadong dokumento. Inabot niya ang kamay nito para sa isang formal na pagkakamay. Ang balat ni Isabela ay malamig, ngunit sa pakiramdam ni Florence, ito ay ang lamig ng isang taong wala ng takasan. Nang makaalis si Isabela, naiwan si Florence sa restaurant, tinititigan ng pirma sa papel. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy sa dilim. Isang malaking bahagi ng kayamanan ng mga Davenport ang nakasalalay sa perang dinala ni Isabela bilang dote. At ngayon, ang perang yon ay nasa kamay na ni Florence. Habang naglalakad siya palabas ng restaurant, kinuha ni Florence ang kanyang telepono at tinawagan ng isang hindi kilalang numero. Handa na ang lahat, ang tanging wika niya. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato ang naka-attach dito. Litrato ng kanyang anak na kasalukuyang nasa loob ng isang sasakyang hindi pamilyar sa kanya. At sa background ay makikita ang isang hindi kilalang lalaking nakatayo malapit sa bata. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Florence. Ang papel na hawak niya ay nayupi sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Sino ang taong ito na kumuha ng litrato ng kanyang anak? At ano ang tunay na motibo nito sa pagpapadala ng babala sa kanya sa gitna ng kanyang paghihiganti? Bakit ka pa nag-aaksaya ng oras sa basurang yan, Marco? Isang paalala lang yan ng pagkakamaling ginawa mo noon. Kaya itapon mo na yan bago pa makita ni Isabela. Ang tinig ni Doña Imelda ay parang isang matalim na gunting na gumupit sa katahimikan ng madilim at maalikabok na imbakan sa itaas ng mansyon. Nakatayo si Marco sa gitna ng mga naglalakihang kahon. Hawak ang isang puting polo na may mantsa ng tuyong dugo at mga hibla ng sinulid na hindi natapos ang pagbuburda. Ito ang polong hawak ni Flor noong gabing itinapon niya ito sa kalsada. Isang piraso ng nakaraan na tila sumusumbat sa kanyang bawat hininga. Dahan-dahang hinaplos ni Marco ang bordadong titik M sa tapat ng dibdib ng damit. Nararamdaman niya ang gaspang ng sinulid sa kanyang mga daliri. At sa bawat kuskos nito, tila bumabalik ang imahe ni Flor, ang maamo nitong mukha, ang pagod ngunit mapagmahal na mga mata, at ang paraan ng pagngiti nito sa kabila ng lahat ng hirap na ibinigay nila rito. Ang bawat tahi ay isang bakas ng pagmamahal na kailanman ay hindi niya nagawang pahalagahan. Naramdaman ni Marco ang isang matinding bigat sa kanyang dibdib, isang uri ng pagsisisi na tila unti-unting lumulunod sa kanya. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na nagpapaalala sa kanyang sariling kaduwagan. Bakit ngayon lang siya tinatamaan ng ganitong pighati? Bakit ngayon? Kung kailan ang babaeng iyon ay tila naglaho na sa mundo at pinalitan ng isang Florence Harrington na kasing lamig ng yelo. Ma!
Siya ang nagburda nito habang nasa ospital siya. Pabulong na wika ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na emosyon. May dugo niya rito. Ang dugo ng asawa ko. Ang dugo ng ina ng anak ko. Lumapit si Doña Imelda. Ang kanyang mga hakbang ay matunog sa kahoy na sahig. Kinuha niya ang polo mula sa kamay ni Marco nang walang pakundangan. Isang mapanlait na tawa ang lumabas sa kanyang mga labi habang tinititigan ang dugo ang tela. Asawa? Ina? Bulyaw ni Doña Imelda. Isang hamak na utusan lang siya na nangarap na maging reyna sa pamamagitan mo. Huwag kang maging mahina, Marco. Ang dugong ito ay dumi na dapat nating kalimutan. Ang kailangan natin ay ang pera ni Isabela, hindi ang mga basahan ng isang babaeng walang pangalan. Sa isang iglap, bago pa man makapagsalita si Marco, hinawakan ni Doña Imelda ang magkabilang dulo ng polo at buong lakas itong pinunit. Ang tunog ng pagkakahati ng tela ay tila tunog ng pagkaputol ng huling ugnayan ni Marco sa kanyang konsensya. Isang beses, 2 beses, hanggang sa ang bordadong titik M ay magkapit-pit piraso sa sahig ng bodega, kasama ng mga alikabok at nakalimutang alaala. Diyan sila nararapat, sa ilalim ng ating mga paa. Wika ng matanda habang itinataas ang kanyang baba. Bumaba ka na. Naghihintay si Isabela sa baba. Ayusin mo ang mukha mo. Naiwan si Marco na mag-isa sa dilim. Tinitigan niya ang mga piraso ng puting tela sa sahig. Ang golden moment ng kanyang pighati ay nangyari nang luhuran niya ang mga basahan at dahan-dahang pinulot ang bahaging may mantsa ng dugo ni Flor. Isinuksok niya ito sa bulsa ng kanyang Amerikana. Malapit sa kanyang puso, tila isang sikretong lason na itatago niya habang buhay. Habang pababa ng hagdan, naramdaman ni Marco ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Nang buksan niya ito, nanlamig ang kanyang buong katawan. Isang litrato ni Florence Harrington na pumasok sa isang gusali at sa tabi nito ay isang lumang litrato ni Flor. Sa ibaba ay may nakasulat na tanong, "Sigurado ka ba kung sino ang pinakasasalan mo ngayon?" Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa noo ni Marco. Ang misteryong ito ay tila isang madilim na aninong unti-unting bumabalot sa buong mansyon ng mga Davenport. Kung si Florence Harrington at Flor ay iisa, nasaan na ang kanyang anak at sino ang nagmamanman sa kanila mula sa labas? Ang sugat ng kahapon ay tila bumukas muli at sa pagkakataong ito, walang gamot na makakapigil sa pag-agos ng katotohanan. Ito ba ang sinasabi mong sakripisyo para sa pamilya, Ma? Ang pagnanakaw sa sarili nating kumpanya upang tustusan ang iyong mga luho habang nalulunod tayo sa utang. Ang boses ni Marco ay parang isang pagsabog sa gitna ng marangyang silid ni Doña Imelda. Hawak niya ang mga dokumentong ipinadala ng isang hindi kilalang impormante, mga rekord ng bangko na nagpapatunay na ang kanyang ina ay kumuha ng malaking halaga mula sa pondo ng Davenport Logistics patungo sa isang pribadong account sa labas ng bansa, sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng kanyang malamig at tahimik na opisina. Dahan-dahang itinaas ni Florence ang kanyang baso ng alak. Pinapanood niya sa kanyang computer screen ang unti-unting pagbaba ng halaga ng stocks ng mga Davenport. Siya ang nagpadala ng sobrang iyon. Alam niya ang bawat butas, bawat nakatagong dumi sa ilalim ng kanilang mga mamahaling alpombra. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang naaalala ang mga gabi nang pagkaitan siya ni Doña Imelda kahit ng pambili ng bitamina para sa sanggol dahil daw sa pagtitipid. Aman ko kung may... Ang Miron ay naging tagamasid sa sarili niyang laro. Ang irony ay sadyang nakakasulasok. Ang babaeng laging bumubulong sa kanya tungkol sa dangal at utang na loob ay siya palang anay na umuubos sa sarili nilang tahanan. "Huwag mo akong pagtaasan ng boses, Marco," sigaw ni Doña Imelda
Habang pilit na inaayos ang kanyang perlas na kwintas na tila nasasakal siya nito, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Ginawa ko yon para mapanatili ang ating pangalan, para hindi tayo magmukhang pulubi sa harap ng mga kaibigan natin. Ikaw, na walang ibang ginawa, kundi magpakasaya habang ako ang nagpapasan ng lahat ng problema. Pangalan? Madam, ang pangalang Davenport ay wala ng halaga kundi isang malaking kasinungalingan. Sagot ni Marco. Ang kanyang mukha ay namumula sa tindi ng emosyon. Habang si Flor ay nagtatrabaho ng husto noon para makatulong, ikaw naman ay nagnanakaw sa likod ko. At ngayon, si Isabella, paano ko siya haharapin? Ang perang dinala niya para sa atin ay pambayad lamang sa mga kasalanan mo. Ang golden moment ng pagtatalong ito ay nangyari nang biglang mahila ni Doña Imelda ang kanyang kwintas sa tindi ng panginginig ng kanyang mga kamay. Ang bawat butil ng perlas ay bumagsak sa sahig, lumilikha ng isang marahan, ngunit nakakayanig na tunog sa gitna ng katahimikan ng silid. Ang bawat perlas ay gumulong sa ilalim ng mga kasangkapan, tila ang pagkawasak ng bawat pangarap at kasinungalingan ng kanilang pamilya. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo, Marco. Kung hindi dahil sa akin, baka kasama mo na ang babaeng iyon sa kalsada. Pagpapatuloy ng gaslighting ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay nanginginig na sa desperasyon. Ako ang nag-iisang nagmamahal sa iyo. Ako ang nagprotekta sa iyo mula sa kahihiyan. Tinitigan ni Marco ang kanyang ina at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang isang estranghero. Ang maskara ng pagiging isang marangal na reyna ay tuluyan ng nalaglag. Iniwan ng isang matandang babaeng puno ng kasakiman at panlilinlang. Hindi pagmamahal ang tawag dyan, ma. Tawag dyan ay pagkontrol, mahinang wika ni Marco. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkamuhi. At dahil sa'yo, nawala ang lahat sa akin. Nawala si Flor, nawala ang anak ko, at ngayon, mawawala na rin ang kumpanyang binuo ng tatay. Tumalikod si Marco at lumabas ng silid. Iniwan ang kanyang ina na nakaluhod sa sahig habang pilit na pinupulot ang mga nagkalat na perlas. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, isang katulong ang humabol sa kanya, hinihingal at namumutla ang mukha. Sir Marco, Sir, tumatawag po ang ospital. Ang bata po, ang anak niyo. Ang puso ni Marco ay tila tumigil sa pagtibok. Sa kabilang dako, sa kanyang opisina, biglang nabitawan ni Florence ang kanyang baso. Ang kristal ay nabasag sa sahig at ang mapulang alak ay kumalat na parang dugo. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang sumakmal sa kanyang dibdib. Ano ang nangyari sa kanyang anak? At sa gitna ng digmaang ito ng mga anino, sino ang tunay na magbabayad ng pinakamahalagang halaga? Masarap ba ang alak na hinaluan ng luha ng isang inang inalisan niyo ng anak, Doña Imelda? Ang tanong na yon ay hindi binigkas ni Florence ng malakas, kundi nananatiling nakaukit sa kanyang malamig na titig habang nakatayo siya sa bungad ng marangyang ballroom ng Grand Hyatt. Ang paligid ay puno ng mga bulaklak, nagniningning na mga chandelier, at ang tunog ng marahang musika mula sa isang string quartet na tila nagbabalat kayo sa amoy ng pagkabulok ng dangal ng mga taong nasa loob. Ito ang gabi ng anunsyo ng kasal ni Marco at Isabella. Ngunit sa likod ng mga ngiting ipinapakita nila sa harap ng mga kamera, may isang lihim na lason na unti-unting kumakalat. Si Marco ay nakatayo sa tabi ni Isabella, ngunit ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang balita mula sa ospital kanina na ang bata ay may matinding lagnat at kumbulsyon dahil sa kapabayaan ay tila isang mabigat na kadena na nakapulupot sa kanyang leeg. Ngunit dahil sa banta ni Doña Imelda na itatakwil siya kapag hindi itinuloy ang piging, pinili ni Marco ang magsuot ng maskara ng kaligayahan. Pumasok si Florence. Suot niya ang isang matingkad na pulang gown na tila sumisimbolo sa dugong ibinuhos niya noong gabing itinapon siya sa kalsada. Ang bawat hakbang ng kanyang suot na takong sa makintab na sahig
ay lumilikha ng isang matatag at nakakatakot na ritmo. Tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kanyang mga kaaway. Chairperson Florence Harrington of Harrington Global has arrived. Anunsyo ng MC. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa mga Davenport. Dahan-dahang lumingon si Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa inggit at paghanga. Hindi alam na ang babaeng nasa harap niya ang kumuha sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit ang mas nakakapanghilakbot ay ang reaksyon ni Doña Imelda. Nakatayo ang matanda sa gitna ng silid. Hawak ang isang baso ng mamahaling wine. Nang magtama ang kanilang mga paningin, tila nakakita si Doña Imelda ng isang multo mula sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Ang mukha ni Florence, ang matutulis na panga, ang mapanuring mga mata, at ang aura ng kapangyarihan ay tila pamilyar na pamilyar. Ngunit ang bersyong ito ay hindi na ang Flor na kanyang tinapak-tapakan. Isang karangalan ang makadalo sa inyong piging, wika ni Florence habang dahan-dahang lumalapit sa pamilya. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may hatid na panganib. Ang golden moment ay nangyari nang lumapit si Florence kay Isabela upang ayusin ang kwintas nito. Ang kwintas na binili gamit ang perang ninakaw ni Doña Imelda. Hinawakan ni Florence ang malamig na metal sa leeg ni Isabela. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa balat nito. Napakaganda ng kwintas na ito, Isabela. Ngunit alam mo ba na ang mga bagay na hindi sa atin ay laging may paraan upang bumalik sa kanilang tunay na nagmamay-ari? Bulong ni Florence, sapat na upang marinig ni Doña Imelda na nakatayo sa malapit. Sa tindi ng gulat at hindi maipaliwanag na takot na gumapang sa kanyang buong katawan, nanginig ang mga kamay ni Doña Imelda. Ang kanyang hawak na kristal na baso ay dulas sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay tila isang hudyat ng giit sa gitna ng katahimikan ng ballroom. Ang mapulang alak ay tumalsik sa laylayan ng puting gown ni Isabela. Tila isang mantsa ng dugo na hindi na mabubura. Ikaw, nauutal na wika ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Hindi maaari. Patay na siya. Itinapon ko na siya. Lalong lumawak ang nangiti ni Florence, isang nangiting kasing talim ng labaha. Ang basurang itinapon niyo noon, Doña Imelda, ay nagbalik upang linisin ang sarili niyang tahanan. At sisimulan ko sa pagwakas ng inyong maliligayang gabi. Tumingin si Florence kay Marco, na noon ay tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa gitna ng kaguluhan, isang security guard ang lumapit kay Marco at bumulong sa kanyang tainga. Sir, ang bata po, nawawala po sa ospital. May kumuha po sa kanya na nagpakilalang kinatawan ng Harrington Global. Ang mundo ni Marco ay tuluyan ng gumuho. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay napalitan ng isang nakabibinging takot. Sino ang tunay na may hawak sa kapalaran ng kanilang pamilya ngayon? At hanggang saan ang kayang gawin ng isang Florence Harrington upang bawiin ang lahat? Lumuhod ka, Imelda, dahil ang lupang kinatatayuan mo ay hindi na pag-aari ng mga Davenport, kundi pag-aari na ng babaeng itinapon nyo sa basura. Ang boses ni Florence ay parang isang malamig na hangin galing sa sementeryo. Walang buhay, walang awa, at punong-puno ng pait. Nakaupo siya sa kanyang malawak na silya sa loob ng engrandeng opisina ng Harrington Global habang sa kanyang harapan ay nakatayo si Doña Imelda. Ang matanda, na dati ay laging nagniningning sa mga mamahaling alahas, ngayon ay gusot-gusot ang damit at kalat ang kolorete sa muka dahil sa pagmamadaling makahingi ng tulong. Kulang-kulang isang oras ang nakalilipas nang dumating ang mga sheriff sa mansyon ng mga Davenport upang ipatupad ang foreclosure sa lahat ng kanilang ari-arian. Ang bawat gamit na pinakaingatan ni Imelda, ang mga antik na florera, ang mga painting, pati na ang kanyang mga mamahaling bag ay isa-isang nilagyan ng selyo. Please, Florence,
I know we had our differences, but we are family. Pagmamakaawa ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay nanginginig at tila naghahabol ng hininga. Isalba mo ang aming kumpanya. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Huwag mo lang kaming hayaang matulog sa kalsada. Think about Marco. Think about your connection to us. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Florence. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa bintana. Pinagmamasdan ang naglalakihang gusali ng Maynila. Family? Ang pamilya ba ay yaong nagnanakaw ng anak mula sa kanyang ina? Ang pamilya ba ay yaong hinahayaang mamatay sa impeksyon ang isang babaeng kapapanganak pa lamang dahil lang sa ayaw ninyong gumastos sa ospital? Humarap si Florence sa matanda at sa pagkakataong ito, tuluyan na niyang tinanggal ang kanyang maskara. Ang puot sa kanyang mga mata ay sapat na upang mapaurong si Doña Imelda. Nandito ka dahil wala ka nang mapuntahan, Imelda. Dahil ang lahat ng bangko sa Pilipinas ay sinabihan ko ng huwag kayong pahihiramin ng kahit isang sentimo. Patuloy ni Florence. Gusto mong isalba ang kumpanya niyo? Sige, ngunit may isang kondisyon. Naganap ang golden moment ni ko. Nang kumuha si Florence ng isang baso ng tubig mula sa kanyang dispenser, inilapag niya ito sa sahig sa mismong paanan ni Doña Imelda. Naalala ni Flor noong siya ay nagmamakaawa para sa tubig sa loob ng mansyon dahil sa tindi ng lagnat, ngunit ang isinagot ni Imelda ay ang pagbuhos ng tubig sa kanyang mukha. Lumuhod ka at inumin mo ang tubig na yan mula sa sahig. Utos ni Florence, ang kanyang tinig, ay walang bahid ng biro. Ipakita mo sa akin ang utang na loob na lagi mong isinusumbat sa akin noon. Kapag nagawa mo yan, pag-iisipan ko kung bibigyan kita ng pambayad sa kuryente ng inyong maliit na apartment sa susunod na buwan. Nanlaki ang mga mata ni Doña Imelda. Ang kanyang garbo, ang kanyang hiya, bilang isang aristokrata, ay nakikipaglaban sa kanyang pangangailangang mabuhay. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng opisina ay tila isang mabigat na timbang na pumipitpit sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan, ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang tunog ng pagtama ng kanyang mga tuhod sa carpeted floor ay tila tunog ng pagguho ng huling kuta ng mga Davenport. Nakaluhod ang reyna sa harap ng aliping dati niyang tinatapakan. Habang nakayuko si Imelda, umiiyak at nilalasap ang pinakamatinding kahihiyan ng kanyang buhay, kinuha ni Florence ang kanyang telepono. Marco, wika niya nang sagutin ng kanyang dating asawa ang tawag. Nandito ang nanay mo. Mukhang masarap ang tubig sa sahig ko, pero huwag kang mag-alala. Tapos na ako sa kanya. Ikaw naman ang susunod kong lalaruin. Ngunit sa kabilang linya, hindi galit ang narinig ni Florence. Ang narinig niya ay ang hagulgol ni Marco, isang hagulgol na puno ng takot at pagsisisi. Florence, ang anak natin, wala siya sa Harrington Global. Akala ko kinuha mo siya. Pero may nakitang video sa ospital. Isang lalaking nakasuot ng itim. Kinuha ang bata bago pa man dumating ang mga tao mo. Florence, nawawala ang anak natin. Ang baso ng tubig sa kamay ni Florence ay nadulas at nabasag sa sahig. Ang mga piraso ng kristal ay tumalsik sa mukha ni Doña Imelda na nakaluhod pa rin. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Kung hindi si Florence ang kumuha sa bata, sino ang may kakayahang gawin iyon sa gitna ng kanyang paghihiganti? Sino ang tunay na kaaway na nagtatago sa anino ng kanyang tagumpay? Ang ganda ng iyong mga pangarap, Isabela. Ngunit ang pundasyon nito ay gawa sa buhangin na ngayon ay tinatangay na ng agos. Ang boses ni Florence ay kasing talim ng isang scalpel, humihiwa sa katahimikan ng opisina habang si Isabela ay nakatayo sa kanyang harapan, nanginginig at tila hindi makapaniwala sa hawak na tablet. Sa screen nito ay ang balita ng pagbagsak ng lahat ng stocks na pinag-investan niya, ang perang ninakaw niya mula sa dote ng sarili niyang pamilya upang sana ay maging tagapagligtas ng mga Davenport. Anong ginawa mo, Florence?
You told me this was a sure thing. Lahat ng pera ko, lahat ng assets na inilipat ko sa Harrington Global, nasaan na? Halos mag-hysterical na si Isabela. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa tindi ng takot. Ang kanyang mamahaling Hermes bag ay nahulog sa sahig. Ang mga gamit sa loob nito ay nagkalat. Tila ang gulo ng kanyang buhay na unti-unti nang nawawasak. Dahan-dahang tumayo si Florence. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Hindi ko ito ginawa sa iyo, Isabela. Ang sarili mong kasakiman ang gumawa nito. Masyado kang naging kampante na kaya mong agawin ang lahat. Ang asawa ko, ang dangal ko, at pati na ang kinabukasan ng anak ko. Ngayon, lasapin mo ang pakiramdam ng maging isang wala. Ang golden moment ay nangyari nang mapatingin si Isabela sa refleksyon ng kanyang sarili sa makintab na lamesang kristal ni Florence. Nakita niya ang isang babaeng nawalan ng lahat. Ang kanyang ayos ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. At ang kanyang pangalan ay malapit ng mabahiran ng mantsa ng estafa at luwa daw. Sa isang saglit, naalala ni Florence kung paano siya tiningnan ni Isabela noon sa mansyon. Na tila ba siya ay isang basahan na hindi karapat-dapat tapakan ang kanilang sahig. I will sue you! Ikukulong kita! Sigaw ni Isabela habang pilit na sinusunggaban ng kwelyo ng damit ni Florence. Ngunit bago pa man niya mahawakan si Florence, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation, NBI. Ang tunog ng mga yabag ng kanilang sapatos sa sahig ay tila tunog ng hatol para kay Isabela. Miss Isabela Valderrama, you are under arrest for large-scale fraud and money laundering. Wika ng opisyal habang inilalabas ang mga posas. Ang kalansing ng bakal na ikinabit sa mga payat na braso ni Isabela ay tila huling hininga ng kanyang kalayaan. Habang kinakaladkad si Isabela palabas, lumingon siya kay Florence. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Florence, please, tulungan mo ako. Hindi ko alam na mauuwi ito sa ganito. Ngunit hindi na siya pinansin ni Florence. Ang kanyang isipan ay lumipad muli sa nawawalang anak. Ang pagkapanalo niya kay Isabela ay tila walang saysay kung ang kanyang munting anghel ay nasa panganib. Eksaktong paglabas ng mga pulis, pumasok si Marco na hinihingal. Ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at pag-iyak. Hawak niya ang isang maliit na piraso ng papel na nakuha mula sa isang messenger sa labas ng gusali. Florence, may mensahe silang iniwan. Bulong ni Marco, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi rin ito tungkol sa Davenport. Inagaw ni Florence ang papel. Nakasulat doon ang mga katagang nakapagpahinto sa pintig ng kanyang puso. Utang na loob ang nagbigay sa iyo ng lahat. At utang na loob din ang kukuha sa pinakamahalaga sa iyo. Magkita tayo kung saan nagsimula ang lahat. Ang mga kamay ni Florence ay nanginginig. Saan nagsimula ang lahat? Sa ospital? Sa mansyon? O sa eskinita kung saan siya itinapon? Isang misteryosong figura mula sa kanyang nakaraan ang tila nagmamasid sa kanila. Isang kaaway na mas matindi pa kaysa kina Imelda at Isabela. Sino ang taong may hawak sa kanyang anak? At ano ang ibig sabihin ng pagbabayad ng utang na loob sa gitna ng ganitong karumal-dumal na paraan? Dito tayo iniwan ng mundo, Marco. At dito ko rin marahil matatagpuan ang huling piraso ng aking kaluluwa o ang tuluyang pagkamatay nito. Ang boses ni Florence ay parang isang bulong sa gitna ng nagngangalit na bagyo habang ang kanilang sasakyan ay humihinto sa harap ng abandonadong lumang wing ng pampublikong ospital, ang lugar kung saan siya nanganak at ang lugar kung saan siya itinapon na parang basura 2 taon na ang nakalilipas. Ang paligid ay balot ng dilim. Tanging ang kidlat lamang ang nagbibigay ng panandaliang liwanag sa mga bakbak na pader at basag na bintana. Sa tabi niya, si Marco ay hindi mapakali. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela
hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. I'm sorry, Flor. Kung hindi ako naging mahina, kung hindi ko hinayaang mangyari ang lahat ng ito noon, hindi tayo aabot sa ganito. Hindi sumagot si Florence. Lumabas siya ng sasakyan at sinalubong ang malakas na ulan. Ang bawat hakbang niya patungo sa madilim na pasilyo ay tila paglalakad, pabalik sa kanyang pinakamasakit na alaala. Amoy amag, alikabok, at kalawang ang sumalubong sa kanila. Ang katahimikan ng gusali ay binabasag lamang ng tunog ng kanilang mga yabag sa maruming sahig at ang pagtulo ng tubig mula sa tumatagas na kisame patungo sa mga plastik na balde. Sa dulo ng mahabang pasilyo, sa silid kung saan huling nakita ni Florence ang kanyang anak, bago ito kinuha ni Doña Imelda, may isang mahinang liwanag ng kandila. Doon, nakita nila ang isang anino ng isang babae. Hindi ito si Imelda at hindi rin si Isabella. Elena? Bulong ni Florence nang makilala ang babaeng nakaupo sa tabi ng isang lumang crib. Si Elena ay ang dating head nurse sa ward na yon, ang babaeng sinisante ni Doña Imelda dahil sa pagtatangkang tulungan si Florence noon. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at ang kanyang mga mata ay tila nawalan na ng kislap ng katinuan. Sa kanyang mga bisig, mahigpit niyang yakap ang sanggol na sa himala ng langit ay mahimbing na natutulog sa gitna ng kaguluhan. Sabi nila, utang na loob ang nagpapatakbo sa mundo, Florence. Wika ni Elena. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng hinanakit. Dahil sa pagtulong ko sa'yo, nawala ang trabaho ko, namatay ang anak ko dahil wala akong pambili ng gamot at naging palaboy ako. Ang pamilya Davenport ang kumuha ng lahat sa akin. At ngayon, kukunin ko rin ang pinakamahalaga sa inyo. Ang golden moment ay nangyari nang dahan-dahang lumapit si Florence, hindi bilang isang makapangyarihang CEO, kundi bilang isang ina. Lumuhod siya sa malamig at maruming sahig, hinayaang mabasa ang kanyang mamahaling damit ng maruming tubig na nasa paligid. Elena, kunin mo ang lahat ng yaman ko. Kunin mo ang Harrington Global. Kunin mo ang bawat sentimong meron ako. Pero pakiusap, ibigay mo sa akin ang anak ko. Pagsusumamo ni Florence, ang kanyang mga luha ay humahalo sa patak ng ulan sa kanyang mukha. Huwag mong hayaang ang puot mo sa mga Davenport ay maging mitya ng pagkakasala sa isang inosenteng bata. Alam mo ang pakiramdam ng mawalan ng anak, Elena. Huwag mo sanang iparanas sa akin ang impyernong iyon sa ikalawang pagkakataon. Sa likuran, humakbang si Marco upang protektahan si Florence mula sa isang piraso ng kisame na biglang lumaylay at bumagsak sa tabi nila. Ang tunog ng pagtama ng semento sa sahig ay tila isang babala na ang gusali ay hindi na magtatagal sa ilalim ng bagyo. Napatigil si Elena. Tiningnan niya ang sanggol pagkatapos ay tumingin kay Florence. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang galit na nagtulak sa kanya upang gawin ito ay tila unti-unting natutunaw sa harap ng tapat na pagmamahal ng isang ina. Mama, isang mahinang tinig ang pumailan lang mula sa sanggol na nagising dahil sa ingay. Dahan-dahang iminulat ng bata ang kanyang mga mata at iniabot ang kanyang munting kamay patungo sa direksyon ni Florence. Ang tunog ng munting tinig na yon ay tila isang himala na nagpabukas sa saradong puso ni Elena. Umiiyak na inabot ni Elena ang bata kay Florence. Agad itong sinalo ni Florence, niyakap ng napakahigpit at hinalikan ang bawat bahagi ng mukha ng anak. Ang init ng katawan ng bata ay tila gamot na naghilom sa lahat ng sugat sa puso ni Florence sa loob ng 2 taon. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, isang malakas na pagyanig ang naramdaman sa buong gusali. Ang pundasyon ng lumang ospital ay tuluyan ng sumuko sa hagupit ng bagyo. Ang tunog ng gumuguho na pader mula sa itaas ay tila isang hatol na wala silang oras na dapat sayangin. Marco, takbo! Sigaw ni Florence.
Habang nagmamadali silang lumabas, isang malaking bahagi ng bubong ang bumagsak sa pagitan nina Florence at Marco. Napaghiwalay sila ng naglalakihang tipak ng semento at bakal. "Florence, dalhin mo na ang bata sa labas. Huwag mo akong alalahanin," sigaw ni Marco mula sa kabilang panig ng guho. Napalingon si Florence, nakita niya ang kanyang asawa na naipit ang binti sa ilalim ng isang mabigat na beam. Ang apoy mula sa mga kandila ay mabilis na kumalat sa mga tuyong papel at gamit sa loob ng silid. Pipiliin ba ni Florence na iligtas ang lalaking sumira sa kanyang buhay, ngunit ngayon ay nag-aalay ng sarili para sa kanila? O hahayaan niya ang tadhana na tapusin ang lahat sa gitna ng naglalagablab na guho ng kanilang nakaraan? "Huwag kang babalik, Flor. Isalba mo ang ating anak. Hayaan mo na akong magbayad sa lahat ng kasalanan ko rito sa gitna ng apoy at gumuhong pader." Ang mga salitang yon ni Marco ay narinig ni Florence sa gitna ng ugong ng naglalagablab na apoy at ang nakabibinging pagbagsak ng mga tipak ng semento. Sa kabilang panig ng guho, nakita ni Florence ang kanyang dating asawa, ang lalaking minsan niyang minahal ng higit sa kanyang buhay, ang lalaking naging dahilan ng kanyang pagdurusa, at ang lalaking ngayon ay nakabaon ng kalahati ng katawan sa ilalim ng mabigat na kisame upang bigyan sila ng pagkakataong makatakas. Nayakap ni Florence ang kanyang anak ng mas mahigpit. Ang munting puso ng bata ay tumitibok ng mabilis laban sa kanyang dibdib. Isang paalala na ang buhay ay patuloy na lumalaban sa gitna ng kamatayan. Ang usok ay nagsisimulang manuot sa kanyang baga. Bawat hininga ay parang paglunok ng nagbabagang uling. Ngunit sa halip na tumakbo palabas, napatigil si Florence. Ang muzzle ng boses ng kanyang konsensya ay nakikipaglaban sa kanyang puot. Nakita niya ang mukha ni Marco sa pamamagitan ng maliit na siwang ng guho. Wala na ang kislap ng kayabangan. Wala na ang awtoridad ng isang Davenport. Ang natira na lamang ay ang mukha ng isang lalaking nagnanais ng kapatawaran bago ang huling hininga. "Elena, kunin mo ang bata. Ilabas mo siya rito," sigaw ni Florence habang iniabot ang sanggol sa dating nurse na nasa tabi na ng pintuan. Nang masiguro niyang ligtas na ang anak, bumalik si Florence sa tabi ng guho. Gamit ang kanyang mga kamay na dati ay puro uling at ngayon ay puno ng gasgas, sinubukan niyang itulak ang mabigat na kahoy na nakadagan kay Marco. Ang init ng apoy ay dumidikit sa kanyang balat. Ang pawis at luha ay humahalo sa abo na bumabalot sa kanyang mukha. "Bakit ka bumalik, Flor? Hindi mo na ako kailangang iligtas." Hirap na wika ni Marco. Ang dugo ay dahan-dahang umaagos mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata. "Hindi kita inililigtas dahil mahal kita, Marco," tugon ni Florence. Ang kanyang boses ay malamig ngunit puno ng determinasyon. "Inililigtas kita dahil ayaw kong lumaki ang anak ko na may dalang bigat ng iyong kamatayan. Inililigtas kita para harapin mo ang bawat araw ng iyong buhay nang may pagsisisi sa lahat ng ginawa mo." Sa huling pagkakataon, bago tuluyang bumigay ang kisame, nagtagumpay si Florence na mahila ang binti ni Marco. Sa labas ng ospital, sa ilalim ng malamig na ulan, bumagsak silang dalawa sa putikan. Ang tunog ng tuluyang pagguho ng lumang gusali sa likuran nila ay tila isang huling hudyat ng pagwawakas ng kanilang madilim na nakaraan. Naganap ang golden moment nang dahan-dahang ilabas ni Marco ang isang piraso ng tela mula sa kanyang bulsa, ang bahagi ng bordadong polo na may mantsa ng dugo ni Flor na itinago niya noong sirain ito ng kanyang ina. Inabot niya ito kay Florence nang nanginginig ang mga kamay. "Ito lang ang natitira sa akin. Ang tanging patunay na minsan akong minahal ng isang reynang tulad mo," bulong ni Marco habang nakaluhod sa putikan. Hindi alintana ang sakit ng kanyang bali na binti. "Florence, hindi ko hinihiling na ibalik ang dati. Hinihiling ko lang na hayaan mo akong maging anino na magbabantay sa inyo mula sa malayo. Kahit bilang isang utusan,
kahit bilang isang dumi sa iyong daanan. Tiningnan ni Florence ang piraso ng tela. Pagkatapos ay tumingin siya sa langit, kung saan ang ulan ay unti-unti nang tumitila. Ang puot na nagpapatakbo sa kanyang buhay sa loob ng maraming buwan ay tila naging isang mabigat na pasanin na kailangan na niyang bitawan upang makalakad ng maayos. Ang pag-ibig ko sa iyo ay namatay na sa loob ng gusaling yon, Marco. Wika ni Florence habang itinapon ang piraso ng tela sa putikan. Ngunit ang pagiging tao ko ay buhay pa. Mabuhay ka, Marco. Mabuhay ka sa hirap. Mabuhay ka sa pagsisisi. At baka balang araw, makahanap ka rin ng sarili mong kapayapaan. Tumalikod si Florence at naglakad patungo sa ambulansya kung saan naroon ang kanyang anak. Sa bawat hakbang niya palayo, naramdaman niya ang paggaan ng kanyang balikat. Ngunit bago pa man siya makasakay, lumingon siyang muli. Nakita niya si Marco na nananatiling nakaluhod sa ulan. Mag-isa at wasak, tinititigan ang kanyang bawat bakas ng paa sa putikan. Magagawa nga ba ng isang pusong nasaktan ng labis na tuluyang magpatawad? O ang kalayaang nakuha ni Florence ay simula pa lamang ng isang bagong uri ng pagtitiis para sa kanilang dalawa? Ang tunay na bilangguan ay hindi ang rehas na bakal, kundi ang konsensyang hindi matahimik sa gitna ng karalitaan. Ang mga salitang ito ay tila isang sumpa na paulit-ulit na naririnig ni Doña Imelda habang nakaupo siya sa isang mabuway na plastik na upuan sa loob ng isang maliit at madilim na kwarto sa isang paupahan sa Tondo. Ang amoy ng kanal mula sa labas at ang init ng siksikang eskinita ay tila sumasakal sa kanya bawat segundo. Ang kanyang mga kamay, na dati ay pinalalamutian ng mga diamante, ngayon ay magaspang at may mga sugat dahil sa paglalaban ng sariling mga damit. Isang gawaing dati ay hindi niya man lang maisip na gawin. Sa labas, naririnig niya ang bulong-bulungan ng kanyang mga kapitbahay. Iyan ang dating mayamang Davenport, di ba? Ang lupit daw niyan sa manugang, kaya ngayon, heto siya, namamalimos ng pansin. Ang bawat salita ay parang isang sampal ng hiya na mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na dusa. Ang dangal na labis niyang pinangalagaan ay tuluyan ng nadungisan ng katotohanan. Isang hapon, habang si Imelda ay nagluluto ng kakarampot na lugaw, gamit ang isang maliit na kalan, bumukas ang pintuan. Pumasok si Florence. Hindi siya nakasuot ng mamahaling gown. Suot niya ang isang simpleng puting blusa, ngunit ang kanyang aura ay kasing liwanag pa rin ng araw. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Bungad ni Imelda, ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pait. Tingnan mo ako, Florence. Wala na ang lahat. Masaya ka na ba? Hindi sumagot si Florence. Inilapag niya sa ibabaw ng lumang lamesa ang isang folder. Nandito ako para kay Lolo Ben, Imelda. Dahil sa mga dokumentong nakuha ko mula sa iyong lihim na account, napatunayan na ng mga awtoridad na ikaw ang nagnakaw sa kumpanyang pinagsilbihan niya noon. Ngayong araw, formal nang nalinis ang kanyang pangalan. Ang hustisyang ipinagkait mo sa kanya ng 2 dekada ay naibalik na. Ang golden moment ay nangyari nang makita ni Florence ang isang batang gutom na nakasilip sa pinto ng kwarto ni Imelda, ang anak ng isa sa mga kapitbahay. Lumapit si Florence at ibinigay ang kanyang baong tinapay sa bata nang may matamis na ngiti. Pagkatapos, bumaling siya kay Imelda. Ipinagkait mo ang pagkain sa akin at sa anak ko noon dahil lang sa iyong kasakiman, mahinang wika ni Florence. Ngunit tingnan mo, ang mundong itinayo mo sa kasinungalingan ay gumuho na. Hindi ako ang sumira sa iyo, Imelda. Ang sarili mong mga kamay ang naghukay ng iyong libingan. Florence, pakiusap. Tulungan mo ako. Hagulgol ni Imelda habang dahan-dahang lumuluhod sa maruming sahig. Hindi ko na kaya ang buhay na ito. Kahit kaunting pera lang para makakain ako ng maayos. Tumingin si Florence sa kanyang dating biyenan.
Nakita niya ang isang matandang babaeng wasak, hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil sa kawalan ng pag-ibig sa kanyang puso. Magpapadala ako ng tulong buwan-buwan, sapat para sa iyong pagkain at gamot, wika ni Florence. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil ayaw kong maging katulad mo. Ang pagpapakita ng awa sa isang taong hindi marunong maawa, ang aking huling tagumpay laban sa iyo. Habang paalis si Florence, dumaan siya sa isang maliit na parke kung saan nakita niya si Marco. Nakaupo ito sa isang bangko, mukhang malinis ngunit payat, at may hawak na isang libro. Nagtatrabaho na ito bilang isang simpleng clerk sa isang maliit na kumpanya. Nagtama ang kanilang mga paningin. Walang galit, wala ring pananabik. Tanging ang pagkilala na lamang sa isang nakaraang kailangan ng ibaon. Tumango si Marco bilang paggalang, isang kilos na puno ng pagpapakumbaba na kailanman ay hindi niya nagawa noon. Ipinagpatuloy ni Florence ang kanyang paglalakad patungo sa kanyang sasakyan kung saan naghihintay ang kanyang anak at si Lolo Ben. Ang huling bahagi ng kanyang paglalakbay ay tila abot kamay na. Ang bawat piraso ng kanyang buhay na nadurog ay muling nabubuo, hindi bilang isang replika ng dati, kundi bilang isang mas matatag na sining na hinubog ng apoy at luha. Ngunit bago pa man siya makasakay, isang estranghero ang lumapit sa kanya at nag-abot ng isang itim na sobre. Para sa inyo po, mula sa isang taong matagal nang naghihintay na magpakilala. Nanlamig ang mga daliri ni Florence. Sa gitna ng kanyang kapayapaan, may isa pa bang anino mula sa kanyang nakaraan ang hindi pa tuluyang naglalaho? Sino ang nagmamasid sa kanya mula sa malayo ngayong tila maayos na ang lahat? Ang bawat pilat sa aking katawan at puso ay hindi na marka ng kahihiyan, kundi isang mapa ng aking tagumpay laban sa dilim. Sa dalampasigan ng Batangas, kung saan ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa puting buhangin, nakatayo si Florence. Ang hangin ay may amoy ng asin at kalayaan, malayo sa masangsang na amoy ng ospital o sa malamig at artipisyal na hangin ng kanyang opisina sa Makati. Suot niya ang isang simpleng puting bestida na sumasabay sa ihip ng hangin habang pinapanood ang kanyang anak na si Munting Gabriel na masayang naglalaro sa buhanginan kasama si Lolo Ben. Hawak ni Florence ang itim na sobrang natanggap niya noong isang araw. Dahan-dahan niya itong binuksan sa gitna ng katahimikan ng umaga. Sa loob ay hindi isang banta, kundi isang lumang larawan. Larawan ng kanyang ama na may karga-kargang isang sanggol. At sa likod nito ay may nakasulat na maikling mensahe sa sulat kamay ng kanyang itay. Para sa aking mahal na Flor, huwag mong kakalimutan na ikaw ay bunga ng pag-ibig, hindi ng utang na loob. Ang tunay na yaman ay nasa iyong kakayahang tumayo, kahit ilang beses ka pang itulak ng mundo. Proud ako sa iyo, anak. Naramdaman ni Florence ang isang mainit na luhang pumatak sa kanyang pisngi. Isang luha ng kagalakan at pagtanggap. Ang estrangherong nagbigay ng sobre ay ang matalik na kaibigan ng kanyang ama na matagal nang nagmamasid sa kanya. Sinisigurado na siya ay magiging matatag bago ibigay ang huling pamana ng kanyang itay. Ang katotohanan na siya ay laging minahal. Naganap ang isang golden moment nang lumapit si Gabriel sa kanya. Bit-bit ang isang maliit na kabibe na nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Iniabot ito ng bata sa kanya nang may malawak na ngiti. Ang mga mata nito ay kasing linaw ng dagat. Mama, look, it's beautiful. Like you. Wika ng bata sa kanyang munting tinig. Niyakap ni Florence ang kanyang anak. Ramdam ang bawat tibok ng puso nito na tila isang himig ng bagong simula. Sa sandaling iyon, tuluyan nang naglaho ang huling bahid ng pait sa kanyang kalooban. Naalala niya ang mga Davenport, si Doña Imelda, na ngayon ay natututo ng mamuhay sa katotohanan ng kanyang mga pagkakamali. At si Marco, na nagsisikap na bumuo ng bagong pagkatao mula sa mga abo ng kanyang kaduwagan. Hindi na niya sila kaaway. Sila ay mga bahagi na lamang ng isang kwentong tapos na. Lolo Ben,
Tawag ni Florence sa matanda na dahan-dahang lumalapit sa kanila. Salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ako ng hustisya sa maling paraan. Ngumiti ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasiyahan. Ang bawat binhi ay nangangailangan ng dilim bago ito sumibol, Florence. Ngayon, oras na para ikaw naman ang maging liwanag para sa iba. Sa araw na yon, pinasinayaan ni Florence ang bahay pag-asa ni Flor, isang sanctuary para sa mga inang biktima ng pang-aabuso at manipulasyon. Hindi ito isang negosyo, kundi isang tahanan kung saan ang utang na loob ay hindi ginagamit na tanikala, kundi isang inspirasyon upang magtulungan. Habang lumulubog ang araw sa abot-tanaw, nag-iiwan ng kulay kahel at lila sa langit. Naglakad si Florence sa pampang, bit-bit ang kanyang anak. Ang bawat bakas ng kanyang paa sa basang buhangin ay agad na binubura ng mga alon. Tila sinasabi ng dagat na ang nakaraan ay wala na at ang tanging mahalaga ay ang kasalukuyan. Wala ng Florence Harrington ang CEO na puno ng paghihiganti. Ang natira na lamang ay si Flor, isang ina, isang babae, at isang kaluluwang malaya na sa wakas. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, tumigil si Flor at tumingin sa malayo. Sa dulo ng dalampasigan, isang lalaki ang nakatayo, nakatingin sa kanila. Hindi ito si Marco. Ang lalaki ay tumango ng bahagya at dahan-dahang naglakad palayo. Tila isang tagapagbantay na tapos na sa kanyang tungkulin. Sino ang lalaking iyon? At meron pa bang mga sikretong itinatago ang karagatan ng kanyang buhay? O sapat na ang katahimikang tinatamasa niya ngayon upang hindi na magtanong pa? Ang mga bulaklak ng jasmine sa hardin ng bahay pag-asa ni Flor ay ganap ng namumukadkad. Ang bango nito ay humahalo sa simoy ng hangin na nagdadala ng kapayapaan sa bawat sulok ng tahanang iyon. 5 taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang lumang gusali ng ospital, ang lugar na naging saksi sa pinakamadilim na kabanata ng buhay ni Flor. Ngayon, ang bawat pasilyo ng kanyang itinatag na center ay hindi na amoy gamot o lumbay, kundi amoy ng pag-asa at bagong simula para sa mga kababaihang minsang naligaw sa dilim. Sa isang sulok ng hardin, nakaupo si Flor habang pinapanood ang kanyang anak na si Gabriel, na ngayon ay isang masiglang bata na habang tinutulungan si Lolo Ben sa pagdidilig ng mga halaman. Ang bawat tawa ni Gabriel ay tila isang himig na nagpapatahimik sa anumang natitirang ingay ng nakaraan sa isipan ni Flor. Ang sugat sa kanyang tiyan ay naging isang pilat na lamang na nagpapaalala sa kanya na siya ay isang survivor, isang mandirigmang hininga, ang naging puhunan para sa kinabukasan. Naisip ni Flor ang tungkol sa kapatawaran. Sa loob ng maraming taon, inakala niya na ang paghihiganti ang tanging paraan upang maibalik ang kanyang dangal. Ngunit sa bawat gabi na yakap niya ang kanyang anak, natutunan niya na ang tunay na kapatawaran ay hindi para sa mga taong nanakit sa kanya, kundi para sa sarili niyang kaluluwa. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging mahina noon at sa pagpili niya sa kapayapaan. Tuluyan ang nawalan ng kapangyarihan ang mga Davenport sa kanyang buhay. Si Doña Imelda ay nanatili sa kanyang simpleng pamumuhay. Unti-unting tinatanggap na ang tunay na kislap ng buhay ay wala sa mga perlas, kundi sa pagkakaroon ng malinis na konsensya. Si Marco naman ay naging isang tahimik na anino, patuloy na nagpapadala ng suporta para sa anak sa pamamagitan ng abogado. At sapat na yon para kay Flor. Hindi na sila muling magiging pamilya, ngunit hindi na rin sila magkaaway. Ang distansya ang naging pinakamabuting gamot para sa kanilang lahat. Naganap ang huling golden moment ng kwentong ito nang lumapit si Gabriel kay Flor at idinikit ang kanyang maliit na pisngi sa balat ng kanyang ina. "Mama, why are you smiling?" tanong ng bata. Hinalikan ni Flor ang noo ng anak at tumingin sa malayo, kung saan ang araw ay dahan-dahang nagpapaalam sa abot-tanaw.
Dahil sa wakas, anak, ang ating mga puso ay hindi na nakatanikala sa utang na loob na malupit. Malaya na tayo. Ang utang na loob na dati ay sumasakal sa kanya ay pinalitan na niya ng bagong kahulugan. Ang pasasalamat sa bawat hininga, sa bawat pagkakataong bumangon, at sa pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Ang dangal ng isang babae ay hindi na isusulat ng ibang tao. Ito ay binubuo ng sariling mga kamay. Sa gitna ng hirap, hanggang sa maging isang obra maestrang puno ng liwanag. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa kapaligiran, ang bango ng jasmine ay lalong tumitindi. Tila isang sumpa ng kabutihan na hinding-hindi na maglalaho. Tapos na ang ulan. Ang bagyo ay lumipas na. At sa bawat pagpikit ni Flor, tanging ang halimuyak ng bagong umaga ang kanyang nadarama. Sa bawat pagpikit ni Flor, tanging ang halimuyak ng bagong umaga ang kanyang nadarama. Ang kanyang kwento ay hindi na lamang isang alaala ng pait, kundi isang nagniningning na patunay na ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang mas magandang yugto sa ilalim ng araw. Mga minamahal kong tagapakinig, muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa paglalakbay na ito hanggang sa huling hininga ng ating nobela. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata ng buhay ni Flor, tila ako mismo ay nandoon sa kanyang tabi, nakikiramay sa kanyang bawat hikbi at nakangiti sa kanyang bawat tagumpay. Ang sining ng pagkukwento ay isang tulay na nagdurugtong sa ating mga puso at isang karangalan para sa akin ang maging bahagi ng inyong oras sa bawat araw. Aaminin ko, may mga sandaling nanginginig ang aking mga kamay sa paghawak ng panulat. Ang pinakamahirap na bahagi para sa akin ay ang simula. Ang saksihan ng kawalan ng awa ni na Marco at Doña Imelda, habang si Flor ay nasa gitna ng kanyang pinakamahina at pinakasugatang kalagayan. Ang eksena sa ospital ay hango sa isang pait ng katotohanan na madalas nating makita sa ating paligid. Ang pag-abuso sa utang na loob at ang pangmamaliit sa mga taong ang tanging kayamanan ay ang kanilang dangal. Ang inspirasyon ng nobelang ito ay nagmula sa mga tunay na reyna ng ating lipunan, ang mga kababaihang binalasubas man ng tadhana. Tadhana ay piniling tumayo, magpunas ng luha, at muling buuin ang kanilang sariling kaharian mula sa abo. Sana ay nagsilbi itong isang munting sulo sa inyong mga gabi, isang paalala na ang pag-ibig, kung ito ay tunay, ay hindi dapat maging tanikala. Ang kapatawaran ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi ang pinakamataas na uri ng tagumpay na maaari nating makamit laban sa ating mga kaaway. Tulad ng isang binhing itinanim sa madilim na lupa, ang ating mga pangarap ay laging makakahanap ng siwang patungo sa liwanag, basta't huwag nating bibitawan ang ating pananampalataya sa sarili at sa may kapal. Bago tayo tuluyang magpaalam sa mundong binuo natin ng magkasama, nais kong iwan sa inyo ang isang katanungan na naging pundasyon din ng aking pagninilay habang hinahabi ang kwentong ito. Ikaw ba, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Flor, kaya mo rin bang gawin ang pinakamahirap na sakripisyo, ang magpatawad sa taong naging mitya ng iyong pinakamalalim na sugat? O sapat na ba ang katahimikan bilang tugon sa lahat ng sakit na iyong dinanas? Nais naming marinig ang boses ng inyong mga karanasan at damdamin. Pakiusap, huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga pananaw sa pamamagitan ng pag-iwan ng komento sa ibaba. Ang bawat like, share, at pagsuporta ninyo sa ating video ay nagsisilbing lakas at inspirasyon para sa amin upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong may kabuluhan at nagbibigay ng pag-asa. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay, pakikipagsapalaran at wagas na pag-ibig. Ako ang inyong kasama sa bawat pahina na nagnanais na lagi kayong manatiling matatag at laging nakatingin sa liwanag ng bagong umaga. Maraming salamat
at pagpalain tayong lahat.